iniwan. Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Tama na! Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi na kita mahal! Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Wala ka nang kawala. Ipalalasap ko sa'yo ang lupit ng aking paghihiganti! Nagawa ko! Isa na akong ganap na guro! Minsan, kailangan nating masaktan para matutong lumaban. Minsan, ang sakit na idinulot ng iba ang siyang magpapalakas sa atin. Ito ang natutunan ko sa lahat ng mga naranasan ko. Sa bawat luha, may kasamang kirot na hindi madaling kalimutan. Sa bawat sigaw ng takot, may hiwagang nagkukubli sa dilim. At sa bawat tagumpay, may halagang binabayaran higit pa sa pawis at dugo. Salamin ng mundo. Ito ang mga kwento na nagbabalik sa atin sa ating tunay na anyo. Salamin ng mundo. Ang salamin na maghahayag ng pag-ibig at pagkamuhi, ng pangarap at pagkabigo, ng buhay at kamatayan. Salamin ng mundo. Sa bawat kwento, may aral. Sa bawat aral, may pag-asa. At sa bawat pag-asa, may panibagong simula. Ito ang Salamin ng Mundo. Hatid sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng Teatro Entablado Drama Production. Salamin ng Mundo. Mawala aninag mo sa salamin. Matitiyak mo ba kaya ang iyong mukha ay napansin? Dahil sa buting nagawa, nataimtim at totoo. Minsan may di ka sumama sa salamin ng buhay mo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga gilaw naming taga-subaybay. Sa ngalan po ng ating butihing DJ, si DJ Eve, ito po ang inyong lingkod, Angel Lisondra, ang makakasama nyo sa buong linggong ito. Natatandaan niyo pa ba sina Elise at Dahlia? Yes, you're right! Sila ang ilan sa mga tauhang minahal ninyo sa dramang iniere namin nung nakaraang taon, The Lovely Daughter. Ngunit ngayon, muli nating bubuksan ang kwento ni Dahlia bago natin siya nakilala sa kulungan kasama ni Elise. Ano ang mga sugat na tahimik niyang dinadala? At higit sa lahat, ano ang kaugnayan ni Elise sa buhay ng dalagang ito? Paano magsisimula ang koneksyong mag-uugnay sa dalawang ito? Sa oras na ito, buksan natin ang unang kabanata ng buhay ni Dahlia, The Forgotten Memory. Dito pa rin sa ating dulang, Salamin ng Mundo. Dalawang linggo din akong hindi nakapasok sa pinagtatrabahuhan ko. Sana naman tanggapin pa rin ako.
Di bale. Kaya ko to. Good morning po, Ma'am Clarissa. Oh, Dahlia? Ano't nandito ka? Naka-uniform ka pa? Po, ma'am, please. Huwag niyo naman po akong sisantihin. Ito lang po kasi ang inaasahan ko para mabuhay. May valid reason po ako kung bakit hindi po ako nakapasok. Sana pakinggan niyo muna po ako. I'm sorry. Pero kahit magpaliwanag ka pa, wala na ring saysay, Dahlia. Kasi, nakahanap na ako ng kapalit mo. Ma'am, maawa po kayo. Kailangan ko po ng trabaho para suportahan ng sarili ko. Hindi ko kailangan ng pabayang empleyado dito sa shop ko. Kaya, umalis ka na. Sige po, ma'am. Paano na ako ngayon? Hindi na rin sapat itong pera ko para sa isang buwan. Ano na ang gagawin ko? Kung mayroon lang sana akong pamilya matatakbuhan. Kaso wala eh. Bakit ba kasi napaka-unfair ng buhay? Para ano ba't nakaligtas ako sa mga kulinom sa akin? Kung ganito lang din naman ang dadanasin ko! Pagod na rin ako. Bahala na. Parang ang tagal. Hoy, miss! Magpapakamatay ka ba? Anak ng tokwa naman, oh. Magbigti ka na lang o kaya tumalon sa ilog. Nandadamay ka pa eh. Pasensya na, kuya. Grabe. Hindi ka na yun ah. Bayan? Umulan pa. Parang nakikisabay pa to sa sadness ko ah. Uwi na nga muna siguro ako. Bukas maghahanap ako ng trabaho. Buti na lang malapit lang ang apartment ko. Hindi ko na kailangan sumakay. Napakalamig. Magbibihis nga muna ako. Tapos, magtitimpla ako ng kape. Para naman kahit papano, maibsan ng lamig. Lah! Tumutulo na pala itong bubong ng apartment ko. Hindi bale. Pag nakahanap ako ng trabaho, ipapaayos ko to. Pati yung DJ Yves coffee ko, paubos na rin pala. Kailangan ko na rin makahanap talaga ng trabaho kaagad. Dahil kung hindi, baka sa kalsada ako pulutin. Si Aling Mila. Naku, yan ang nga ba ang sinasabi ko. Mukhang sa kalsada ako matutulog mamayang gabi ah. Katapusan na nga pala ng buwan. Magandang araw po, Aling Mila. Magandang araw din sa'yo, Iha. Aling Mila, baka po pwedeng pass muna. I mean, hindi mo na po ako makabayad ng renta ngayong buwan. Ikaw talagang bata ka. Aba, syempre naman. Madalas kang nagbabayad ng advance. Kaya ayos lang naman sa akin kung madedelay ka ng bayad ng isang buwan. Oh, talaga po. Salamat po ah. Walang anuman, Iha. Ito pala pasalubong ng Ate Melanie mo. Galing Baguio. Mga strawberries. Wow, thank you po, Aling Mila. Pakisabi na rin po kay Ate Melanie. Salamat. Oo naman, Iha. Hindi ka na iba sa amin. Sige, sasabihin ko sa Ate Melanie mo. Siya nga pala. Mamimili ako sa palengke para sa pananghalian. Sige po, ingat po kayo. Masama po ang panahon. May pag-asa pa. Salamat, Panginoon. Patawarin niyo po ako
Dahil nakalimot po akong lumapit sa inyo nung oras na hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Muntik pa akong sumuko. Gabayan niyo po nawa ako sa gagawin ko mga desisyon sa buhay ko. There is rainbow after the rain. Yan, tapos na. Ididikit ko ito sa pader para hindi ako makalimot na sa bawat unos ng buhay ay may pag-asang naghihintay. Parang sa oras na to, tumila na ang ulan. Kaya umaliwalas ng paligid. Ang galing. Akalain mo yun? May talent pala ako sa pagdadrawing. Wow, ang galing naman ng baby ko. One day, magiging artist ka rin kagaya ni Mami. Aray, kumikirot ang ulo ko. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Saan na yung kwantumin ko? Ito. Patakan ko nga itong baso ko. Yan. Ay, naku! Yung niluluto ko pala kumukulo na. Ang sama ng pakiramdam ko. Makati pa yung lalamunan ko. Nabasa nga pala ako ng ulan kahapon. Mukhang hindi pa ako makakahanap ng trabaho ngayong araw. Pero kailangan ko pa rin bumangon dahil walang ibang makakatulong sa akin kundi ang sarili ko lang din. Kailangan ko pa magluto ng kakainin ko bago ko uminom ng gamot. Dahlia? Dahlia? Ay, sandali lang po. Nagluto ako ng lugaw. Iha, kung hindi ka pa nag-aalmusal, dadalhan kita. Gusto mo? Ay, naku, salamat po Aling Mila. Hindi ko po tatanggihan yan dahil masama pong pakiramdam ko ngayon. Nabasa po kasi ako ng ulan kahapon eh. Oh, sige. Babalik ako ha. Salamat po talaga. Nakakatuwa naman si Aling Mila. Parang hulog ng langit. Hindi ko na kailangan magluto. Mabuti na lang, may stock ako ng mga gamot dito. Salamat sa Panginoon. Bumuti na rin ang pakiramdam ko. Makapagtimpla nga ng luyang dilaw. Para itong ubo ko mawala na. Pati rin ito, paubos na. Ano ba yan? Lahat na lang na nasa kusina ko nagpapaalala na lang na kinakailangan ko na talaga ng trabaho. Kailangan ko pa palang maglinis at maglaban ng damit. Tamang-tama, ang taas ng sikat ng araw ngayon. Kaya ko to. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakahanap ng trabaho ngayong araw na to. Bukas o sa makalawa. Laban lang, Dahlia. Laban lang. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang salamin ng mundo. Hi po. Naghahanap po ba kayo ng staff? May resume po ako. Hay nako, wala kaming bakante ngayon. Apply ka sa online. Next time wag na kayong dederecho dito. Madidelay kami ng trabaho.
Pasensya na po. Salamat po. Grabe naman. Hindi man lang tumingin sa akin while talking. Napakabastos naman nun. Pero okay lang. Isa pa lang to. Magandang araw po. Baka may bakante pa pong dishwasher o taga-serve. Hay naku, iha. Kakakuha lang namin ng bago. Try mo sa kabilang kanto. Salamat po. Sige lang, Dahlia. Sige lang. Doon. Sa establishment na yun. Try ko ito. Ito. Hello. Good morning. Mag-a-apply po sana. Ito po ang resume ko. Ay, sorry. Full tayo ngayon. Pero iwan mo. Baka may opening next week. Okay po. Sige po, iwan ko po ito. Salamat. Hi po. Hiring po ba kayo? Ha? Job? Hindi kami tumatanggap ngayon. Tsaka maraming dumadaan dito. Kung lahat ng nagtatanong papapasukin namin, hindi kami makakapagtrabaho. Naiintindihan ko po. Salamat po. Next time, check FB na lang. Ay nako, kung sino-sino na lang ang naghahanap ng trabaho ngayon. Kamusta naman ang job hunting mo, Dahlia? Nakakapagod po. May mabait po, pero meron ding sobrang masusungit at mga judgmental. Ay nako, huwag mong problemahin ang ugali ng ibang tao. Hindi yun sukatan ng halaga mo. Sige ha, trim ka lang dyan. Huwag mo nang problemahin ang bayad. Ate, maraming salamat sa tulong ha. Balang araw, makakahanap rin ako. Ay nako, ganito na lang. Pag may work ka na, treat mo ko ng fishball. Fishball lang, okay na. Oo naman po. Magtatakip silim na. Wala pa rin akong nahanap na trabaho. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Hindi pa ako tapos. Sana tumawag kahit yung sa coffee shop lang. Makaupo nga muna. Kapagod. Makainom nga muna ng tubig. Ay, 6:00 na. Kailangan ko nang umuwi. Hi, miss. Excuse me, pwede po bang padaan? Mamaya ka na umalis. Makiparty ka muna sa amin. Pasensya na. Sige na, miss. Pasensya na. Miss, tara na. Anong ginagawa mo? Huwag ka nang pumalag, miss. Huwag mo akong kawakan! Ano ba? Bitawan mo ako! Ang arte mo naman eh. Hoy, bitiwan niyo siya mga pangit! Ayos! Tigi-isa na tayo, pre. Oo nga, tig-isa kayo. Mukhang Gina G, pare. Tig-iisang bugbog. Sira ulong babae. Ang pako. Bagay lang sa'yo yan. Eto pa! Ikaw naman, Tokmol! Walang iyang babae ka. Amazona ka. Mawalang hiya kayo. Dapat lang sa inyo yan. Tara, Dahlia, takbo! Ay! Bumalik kayo rita. Baliw! Ano kami, tanga? Tumayo ka at habulin nyo kami kung kaya nyo. Grabe ka, Elise! Ang lakas mo pala! Mala Fernando po ang peg mo ah! Astig! Yun naman, action star kaya ang papa ko. Tinuruan niya ako. Ang saya. Okay na. Wait lang. Huwag na tayong tumakbo. Nakalayo naman na sila eh. O sige. Bilis mo namang matuto. Halos magtatatlong linggo pa lang tayong magkasama. Witness pa nga ako sa malaki drama niyong pagtatakbo eh. Oo nga eh. Saka kinulit ko kasi ng kinulit. Kaya ayan, tuwing may free time siya, tinuturuan niya ako ng self-defense. Teka, maupo na muna tayo. Kapagod. Sige, ako rin. Saka malapit na rin tayo sa apartment ko eh. Daan ka muna ron para makainom ka rin ng tubig. Sige, sige. Okay na rin yun para alam ko kung saan ka nakatira.
Naglalagay ka rin pala ng Quantumin sa iniinom mong tubig. Ganito rin kami ni nanay. Talaga? Matagal ko na rin yan ginagawa eh. Feeling ko kasi mas napapawi ang uho ko kapag may Quantumin Plus, ang tubig na iniinom ko. True. Maiba ako. Kamusta na palang magulang mo? Okay naman sila. Kinasal na sila ni Papa. After 1 week ng malaki drama naming tagpo. Sayang nga hindi man lang kita naimbitahan. Hindi ko man lang nakuha ang number mo o kaya yung FB account mo. Kaya ang saya ko nung nagkita tayo ulit. Wow! Masaya ako para sa'yo at sa mga magulang mo. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa'yo mamaya ang number ko. Saka isa pa, alam mo na kung saan ako nakatira. Pwede kang pumunta kung kailan mo gusto. Salamat. Minsan naman bumisita ka rin sa bahay. Ipapatikim ko sa'yo ang mga luto ni nanay. Sige ba? Sabihan mo lang ako kung kailan salamat nga pala, Elisa. Dumating ka kanina. Di ko na alam kung ano nangyari sa akin kung di ka dumating. Bakit ka nga pala nandun sa kanta ng ganong oras? Pauwi na rin sana ako. Kaso, naharang lang ako ng mga lalaking yun. Pagod ako sa buong araw na paghahanap ko ng trabaho. Kaya halos wala na akong lakas para tumakbo. Naghahanap ka ng trabaho? Ano? Nakahanap ka? Hindi nga eh. Second day ko na tong puro lakad. Dalia, alam mo, kabubukas lang ng cafe namin ni nanay noong isang araw. Tamang-tama, kulang pa kami ng crew. Sa amin ka na magtrabaho. Iti-text ko sa iyo ang address. Pwede ka nang magsimula kaagad bukas. Kakausapin ko si nanay mamaya pag uwi ko. Talaga? Salamat naman. Hulog ka talaga ng langit. Ito na, save mo ng number ko. Wait lang! Excited yarn? Oo naman. Ito, 0948-173-4842. Copy, boss. Antayin ko ang text mo Oo. Hindi na ako magtatagal Salamat sa pag-accommodate. Parang ang sarap mag-sleep over dito You're always welcome. Love it! Tapos manood tayo ng horror movie bago matulog. Sureness. Paano? Una na ako. Kita-kits bukas. Excited namang magbakasyon ng baby girl namin. Excited na excited ng baby namin Pagdating natin doon, gusto kong kumain at maghapong mag-rides! Sure, anak. You can do so. No, Han. Han, bakit ano nangyayari? Ayaw gumana ng preno ng sasakyan. Ano? Subukan mo pa! Oh no. Han, hold your daughter. Huwag mong bibitawan si Dahlia ha. Mababangga tayo. No! Han! No! Ano yun? Napakasamang panaginip. Aksidente. Bakit ganun? Sino? Hindi! At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Liz Cafe. Ito na yun. Wow! Ang lawak ng space dito kumpara sa ibang napasukan ko noon. Mula dito sa labas, kita na may mga pwesto pa sa likod paglabas sa back door. Ayos! Hindi na ako nakahintay na malibot itong pagmamayari nilang cafe. Papasok na ako. Wow! Ang aga-aga may mga customer na kaagad. Nasaan kaya dito ang office ni Tita Luisa? Makapagtanong nga doon sa babaeng nasa counter?
Hi, miss! Hello! Pwede pong magtanong? Nasaan po dito ang office ng boss niyo? Ikaw na siguro yung bagong makakasama namin. Yes po. Second floor po, first door. Okay. Sige, miss. Salamat po. Ayos. Kabadong peg ko. Grabe. Ayos din sila. Iba rin. Oh, this is it. Wait. Dahlia, kalmuhan mo lang. Hinga. Yun oh, push daw. Diba? Good morning po. Iha, buti naman at nandito ka na. Maupo ka muna. Nasa CR pa si Elise. Salamat po. So, welcome to Elise Cafe. Sobrang natuwa ako nung ibalita ng anak ko na nagkita raw kayo kahapon. Opo. Naku, nagpapasalamat nga rin po ako sa inyo na inalok po niya ako ng trabaho. Thank you po talaga, tita. Sobrang kailangan ko po talaga ng trabaho ngayon. Makakaasa po kayong pagbubutihin ko po lahat ng gawain. Ang dami mo nang sinabi, Iha. Relax, kami lang to. Chill lang tayo dito ha. Enjoy ka lang. Mamaya ko pa mabibigay ang schedule mo. Sa ngayon, maglibot-libot ka muna para mapamilyar ka sa bawat sulok nitong cafe. Girl! Aray ko naman, girl! Nandito ka na rin sa wakas. Itchusera ka. Ang boobs ko! Naiipit! Sorry. Itong mga to. Nak, ikaw na muna ang bahala kay Dalia. Bukas pa talaga ang start niya. Tulungan mo siyang maging pamilyar dito. Okay po, boss nanay. Tara na. Tara! Excited na ako! Tita, una na muna po kami ha. Sige, Iha. Enjoy lang ha. Okay, since nandito na rin lang tayo sa taas, simulan na natin dito. So, itong katabing office ni nanay, para to sa mga staff. Bawat staff may kanya-kanyang locker. Kaya meron ka rin. Nilagyan ko na rin ng name tag ang iyo para hindi ka malito. Ayos be. Ilan naman ang mga staff dito? 10 lahat tayo kasama si nanay. Mamaya ipapakilala ko sila isa-isa sa'yo. Okay. Ngayon ko lang napansin ang hagdan dito sa second floor. Ibig sabihin, may third floor pa? Oo. Para din yan sa mga customer na gustong lumanghap ng sariwang hangin mula sa labas. Actually, may hagdan talaga para sa third floor. Malapit ito sa main door sa baba. Hindi halata, may kurtina kasi. Pero alam na to ng mga customer na bumabalik-balik dito. Ang ganda. At saka, perfect din ang lugar dahil mapuno at malayo sa highway. Pangarap talaga namin ni nanay ito matagal na. Regalo ito ni Papa sa amin pareho. Napakagandang regalo ito para sa tao. Ang fashion ay nasa pagbibig at paggawa ng matatamis na pagkain tsaka inumin. True ka dyan. O ano? Gusto mo na bang tingnan ng area sa taas o bababa na lang tayo? Sure. Tara, baba na muna tayo. Okay, tara. Grabe, mas dumadami na ang customer. Ganitong oras talaga sa umaga, ang napakaraming tao. Karamihan sa kanila mga college students. Halata nga, at nanggaling pa sa iba't ibang school. At ang madalas namang mag-take out, mga empleyado naman, either government o mga NGOs. Pati rin dyan sa hospital sa malapit, mga empleyado dyan, customer na rin namin. May poging doktor pa na madalas dito. Ikaw talaga. Dalia, nakikita mo yung girl sa my counter? Siya si Alena. Cute niya, di ba? Siya ang pinakabata dito. Alena palang pangalan niya. At siya naman, si Kuya Jiro, ang nagmi-maintain ng kalinisan dito. Si Kuya David, yung technical dito. At ang tatlo mong mga kasamang crew, sina Mimi, Lala, Ray, at ako ang acting manager. Katulong din ako ni nanay na reyna ng kusina, pati si Ate Lilia. Taray! Yang nakikita mo namang gumagawa ng drinks, siya ang masipag naming manggagawa. Okay, for sure, enjoy talaga ako dito. Okay, for sure. Sigurado yan. May last pa. Sa likod. Tara. Wow! Parang nasa greenhouse ako. Halatang super alaga ang mga halaman dito. Ganda, diba? May business meeting ang nangyayari dito. Nagustuhan din nila ang ambience dito. Tingin pa lang, nakaka-relax na. Grabe!
Kamusta ang paglilibot? Ayos lang po. Ang ganda dito. Buti at nagustuhan mo ang environment dito. Oo naman po, tita. Eto na ang schedule mo. 7 a.m. hanggang 2 p.m. kapag Lunes at hanggang Miyerkules. 10 a.m. to 5 p.m. naman mula Huwebes hanggang Sabado. Sunday ang day off mo. Ayos ba yun? Ayos na ayos po. Okay, pagbutihan mo ang trabaho mo ha. Oo nga pala, pag sa trabaho at may ibang nakakakita, empleyado kita. Pero syempre pag tayo-tayo lang dito, balik tayo sa dating samahan natin. Okay? Okay na okay po. Siyempre, walang tita-tita pagdating sa work. Gets ko na po yan. Alam kong matalino ka, Ihak. Kaya tiwala akong alam mo ang ibig kong sabihin. O siya, punta muna ako sa kusina. Sige po, Nay. Dito na muna kami. O Dalia, magkape muna tayo. Alam mo, kahit may kape rin kaming siniserve dito, itong DJ EF 16-in-1 Saran coffee pa rin ang iniinom namin ni Nanay. Nasanay na kami. At bukod doon, purong organic talaga siya. Kaya healthy sa katawan. Healthy talaga yan. Yan din ang iniinom ko sa bahay. Alam ko, nakita ko sa kusina mo kahapon. Paubos na nga eh. Kaya heto, iuwi mo na tong 3 box. Salamat na lang. Bibili na lang ako kapag nakasahod. Sige na, mahirap maubusan ito. Lalo na pag abala ka sa trabaho. At di mo talaga masingit ang pagdaan sa DJ Eve's House of Wellness and Organics. Sige na nga. Salamat dito, Elisa. Wala yun. At speaking of sahod, wait lang. Oh, kanina pa to hinanda ni Nanay. Bigay ko daw sa'yo. Yan ang kalahati ng sahod mo. Advance pay ba? Salamat, pero hindi ba ito unfair sa iba? Hindi. Dalia, ganun din ang iba. Ang pinagkaiba niya lang ay kusang binigay sa'yo. Samantalang yung iba ay gumawa pa ng request letter. Nasabi ko kasi kay Nanay na ilang araw ka nang naghahanap ng trabaho. At ramdam ko na need mo talaga. Tama ka. Kaya maraming salamat talaga sa inyo ni tita ha. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Nagsisi ako. Para akong nabunutan ng tinik. Makakatulog na ako sa gabi ng walang pangamba. Nakapag-grocery na ako. Nakabayad na rin ako ng rent kay Aling Mila. Lahat ng yun, nagawa ko kahit hindi pa ako nagsisimula sa trabaho. Salamat sa napakagandang bahaghari, Panginoon. Ay, makapagpahid nga muna ng DJ Eve Rub Essential Oil para naman marelax ako at mapasarap ang tulog. Ang sarap ng tulog ko. Sakto rin ang gising ko. Ngayon na ang simula ng aking trabaho. Wednesday na. Kaya 7 a.m. ang start ko. Makabangon na nga at makainom ng barley. Para healthy. Total, pwede ako magkape mamaya sa coffee shop. Kaya ko to. Bagong trabaho, bagong simula. Good morning, Ma'am Dalia. Ang aga mo ah. First day eh. Pero mas maaga ka pa rin, ma'am. Siyempre naman, 6 a.m. yung start ko eh. Ang kulit.
Oo siya. Bihis muna ako. Magsa 7 o'clock na. Mukhang may customer na. At mukhang nasa taas pa ang iba. Kaya ang bless ng customer na to. Siya ang unang pagsisilbihan ko sa cafe na to. Good morning. Doctor? Hala. Ito na sigurong sinasabi ni Elise. Kasi... Shucks naman. Ang gwapo niya. Kahit mukhang puyat. Pero... medyo familiar siya. Parang nakita ko na siya somewhere. Good morning po. Ano pong order niyo, sir? Doc? 1 cappuccino, please. Sandali lang po. Parang naalala ko yung babaeng yun ah. Oo nga, siya yung babae na muntik ko ng masagasaan kasi naglalakad siya sa kali na parang wala sa sarili. I think paguhan lang siya dito. Here's your cappuccino, Doc. Thank you, miss. Oh, kamusta ang unang araw, kaibigan? Balita ko kay Alena, ikaw daw ang nag-serve kay Doc Pogi eh. Oo. Itong si Elena talaga. Pero tama ka. Na? Na ano? Tama ka na. Na nga. Na? Ang gwapo niya talaga! Hala siya, naglalandi ang bruha. Crush mo, no? Di Asus. Tigilan mo nga ako, Elise. Uwi na nga ako. Akala ko ba, tatambay ka muna rito sa office. Promise, di na kita aasarin. Bruhang to. Ano palang ginagawa mo? Kanina ka ba nakatitig dyan sa monitor ng computer mo? Talia, puti nandito ka. Baka matulungan mo ko. Magkakaroon na kasi ng online store ang Liz Cafe. Ang problema ko wala pa akong design ng logo na ilalagay. Baka may kakilala ka na may alam o talent sa paggawa ng logo. Meron. Talaga? Sino? Ako. Ha? Ikaw? Kasasabi ko lang, di ba? Elise, tingnan mo to kung pasok to sa panlasa mo. Patingin? Oh, hala. Hindi ko akalaing may talent ka pala sa arts. Ang ganda ng ginawa mo. At kung tinatanong mo kung pasok ba ito sa akin, pasok na pasok. Napaka-unique ng gawa mo. Oh, nandito pa pala si Dahlia. Merienda muna kayo, anak. Opo tita. Wala naman po kasi akong gagawin sa bahay kaya dumito muna ako. Ayos nga, iha. May kasama si Elise dito. Nay, tingnan mo to. Perfect para sa cafe. Ang magiging logo ng online store ng cafe. Wow, ang ganda, anak. Yan na ang gamitin natin. Ang bilis mo namang makahanap ng taong marunong mag-design. Si Dahlia, Nay. Talaga, ang galing mo naman, iha. Salamat po tita. Kakaiba to sa lahat ng napasukan ko. Ang bilis kong naka-adjust dito. Yung tipong kahit ilang araw pa lang ako nagtatrabaho dito. Feeling ko ang tagal-tagal na. Dahil siguro sa magaan na aura sa buong cafe. Teka, anong oras na ba? 4 PM na. Malapit na ang out ko. Bahala kong magluto ng pininihang manok mamaya. 1 cappuccino, miss. Ay! Good afternoon po, Doc. Right away po. Ibang-iba siya nung una ko siyang makita. Napaka-gloomy ng mukha niya. Tapos napakagaan ng aura niya. Pati ang ngiti niya. Ito na po. Thanks, miss. Welcome, sir. May bagong customer. Familiar siya. Bakit ganito na naman pakiramdam ko? Ang babaeng yan. Kumikirot na naman ang ulo ko. Miss, are you okay?
At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang salamin ng mundo. Nasaan ako? Naku, salamat, nagising ka na rin. Kinakabahan ako sa iyong babae ka. Ha? Ano nangyari, Elise? Nasaan ako? Nandito ka sa klinik, malapit sa cafe. Ano bang nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Inom ka muna ng tubig oh. May Quantumin Plus yan. Salamat. Okay naman na ako. Gaano pala ako katagal? I mean, kailan pa ako dito? Nakatulog ba ako? Correction, girl. Hindi ka lang basta nakatulog, no? Hinimatay ka kaya? Tinakot mo naman kami, girl. Pero ayos ka na raw, sabi ni Doc Pogi. Lahat naman daw normal sa'yo. Uy, ano girl? Tara na? Tara, let's. At mahigit an hour ka na datay. Pogi? Oo, sabi ni Alena, si Doc Pogi daw ang huling customer na pinag-serve mo. Kaya siya rin ang unang nakakita sa'yo. Binuhat ka pa nga niya eh. At tinala dito. Gusto nga namin kiligin kanina, kaso wala sa timing. Kaya nga worried now and kilig later ang naging motto namin kanina eh. Nasaan na si Doc? Gusto ko sanang pasalamatan. Wala na, Talia. Pagdating ko kanina, wala nang secret admirer mo. Pero no worries, girl. Magkikita pa rin kayo. For sure, babalik yun sa cafe some other time. Salamat, Elisa. At sorry, naabala ka pa tuloy. Ikaw talaga, wala yun. Ano ka ba? Pero, change topic yarn? Baliw! Kung di ka okay, tell Tom, huwag ka munang mag-report sa cafe. It's alright, girl. Di yan kabawasan sa sahod mo. Hindi. Okay na ako. Tara na. Labas na tayo rito. Sigurado ka na bang ayos ka na? Oo. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Sige. Text ka kapag nakauwi ka na. Opo, manager. Loko to. Ayaw mo pa kasing sumabay sa amin eh. Para maiahatid ka namin. Paalis na rin naman yung bisita ni nanay. Next time na lang. Uwing-uwi na ako eh. O sige, ingat ka. Bye! Bye! Mabuti naman na pagpasyahan mo nang bumalik dito. For good na ba ang pananatili mo rito? Oo nga. After 10 years na pagsistay ko sa France, bigla akong namiss ang Pilipinas. Lalo na dito sa province natin. Hindi ko akalain na pag uwi ko dito makakatikim ako ng ganito kasarap na kape. Tama nga ako, magugustuhan mo ang kape na yan. Puro organic talaga yan, kaya maganda sa kalusugan. At yes, bala ko na talaga dito magstay dito for good. Pero, babalik-balik pa rin ako doon for business matter. I see, saan ka ngayon nakatira? Dito lang sa Pulanggi, may nabili akong isang bahay dito sa subdivision. Grabe, hindi ako makapaniwala na ganito na tayo katanda ngayon. Parang kailan lang, mga college student lang tayo noon. Oo nga eh. Malaki na rin siguro ang anak mo. Si Elise, 18 years old na siya. Halos sabay lang din pala tayo nagbuntis nun, no? Oo nga eh. Uy, sorry nga pala ha. Wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ng karamay. Ano ka ba? Naiintindihan ko ang sitwasyon mo noon. Kailangan mo magpakalayo para protektahan ang sarili mo at ang anak mo. Tanggap ko na, Luisa. Alam kong kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang pagkawala nila. Pero hindi ako magiging masaya kung ikukulong ko ang sarili ko sa nakaraan. Tama ka, Athena. Tuloy yung buhay. Hello po! Iha! Ang gandang bata! Si Tita Athena mo, anak. Old friends ko since college. Galing siya sa France. I see. Elise po, Tita. Nice to meet you. Nice to meet you too, Iha. Kumusta na nga pala si Dahlia, anak? Okay na ba siya? Dahlia? Si Dahlia ang kaibigan niya. Nahimatay kasi kanina habang nagtatrabaho sa baba. Mabait na bata din yun. I see. Kawawa naman. Okay na po siya. Umuwi na nga po eh. Sinabihan ko nga pong sumabay na sa atin nang maihatid pa uwi. Kaso nagmamadali daw siya. O paano? Mauna na ako sa inyo ha. May dadaanan pa kasi ako eh. Sige, salamat sa pagbisita ha. Next time, sa bahay ka naman bumisita. Sure. Bibigyan kita ng number ko ha. Tawagan mo ko. Oo naman. Sige. Bye muna. Ingat po. Kayo rin.
uwi na rin tayo, Nay? Oo, magliligpit lang ako. Dumating na ba ang mga kapalitan nila, Mimi? Opo, Nay. Pati yung kay Alena, nakauwi na rin po lahat ng mga full-timer natin. Bukod kay Kuya David at Ate Lilia. Halos mga part-timer na lang ang mga nasa baba. Alam niyo, Nay, pamilyar po ang ngiti ni Tita Atina na para bang nakita ko na yan sa isang tao. Kanino naman? Di ko matukoy eh. Pero kapag nakita ko ulit yon sa kung sino man yon, baka maalala ko. Baka naman nagkataon lang yon. Alam mo anak, marami talagang magkahawig sa mundo. Oh, ikaw nang magbitbit nitong mga barley. Bagong bili ko ito sa DJ Eve's House of Wellness and Organics. Paubos na kasi ang stock natin sa bahay. Nagre-reklamo ng papa mo. Tara na. Ilang oras na lang tapos ng trabaho ko. Pero wala pa rin ang customer na inaabangan ko. 10 o'clock nang start ko kanina. Sabi ni Alena, di daw pumunta yung Dr. Pogi. Day off ko na pala bukas. Di pa nagagawi si Pogi. Sana pumunta siya dito within this day. Ano kayang magandang gawin bukas? Lalim nang iniisip natin, kaibigan ah. Poging kabayo. Ay, si Pogi nga ang iniisip. Pwede ba? Gumawa ka naman ng ingay bago mo ko kausapin para malaman ko man lang na nandiyan ka na sa likod ko. Papatayin mo ko sa nervous girl. Busy lang kamo sa kakaisip kay Pogi. Tigilan mo nga ako. O ano? Dumaan na ba ang knight and shining armor mo? Naging busy kasi ako sa taas eh. Wala mo na kami yung marites portion ni Elena. Knight and shining armor ka dyan. Malamang, doktor yun. Kaya instinct na niyang ginawa niyang pagsalo sa akin. At kahit naman siguro yung iba, gagawin din yung ginawa niya. At di ba halata? Di ba dumaan? Kaya nga iniisip ko eh. Chill! Ang puso mo. Nagtatanong lang ako. So, dumaan na nga? Kasasabi ko lang, di ba? Sorry naman. Ito na lang. Bakit? May ibabalita ako sa'yo. Ha? Ano? Trinabaho na namin ni Kuya David yung tungkol sa online store ng cafe. At sobrang bagay na bagay yung logong ginawa mo. May mga nag-download na rin ng app kaya kakailanganin natin ng mga bagong empleyadong tagahatid ng orders. Talaga? Ang hiting yan. Hala, namamalikmata lang ba ako? Parang saglit kong nakita si Tita Atina kay Dahlia. Pero baka tama si nanay na marami talagang magkahawig sa mundo. Pati nga sa movie ng Katniel na Barcelona, lookalike si Mia at Celine. Sabi pa nga doon, sa libo-libong tao sa mundo, may 5 doon ng kamukha mo. Pero wala nang Katniel eh. Kaya rest in peace na lang sa love team nila. Uy, tulala ka dyan. Wala. Hindi ko lang kasi akalain na nagiging successful na ang business na dati pangarap lang namin ni nanay. May ba ako? May day off ka rin ba? Oo, tuwing Sunday kami ni nanay. Oh gosh, bukas na pala yun, Dahlia. Sa bahay tayo. Tamang-tama, aalis sila nanay. Oh, sige! Gee! At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Wow! Ang laki ng bahay niyo. 3 lang ba kayo nakatira dito? 4 kami. Nag-hire kasi si Papa ng isang kasambahay para may maiwan dito pag wala kami. I see. Nasaan na ngayon yung kasambahay niyo? Pahinga niya tuwing Sunday. Bukas pa ng umaga ang balik nun. So anong ganap natin ngayon, girl? Tara sa kusina. May niluluto kasi ako. Bango naman ang niluluto mo. Maghintay ka. Masarap to. Mukhang masarap nga. Matagal pa nga lang to. Wait girl. Naalala ko.
Di ba nabanggit mo noon na wala ka ng mga magulang? Oo, bakit? Wala naman, curious lang. Ano pang nangyari? Yun ba? Ang totoo niyan, Elise, lumaki lang ako sa isang orphanage. Ang sabi ni Mother Nina, may nakapulot lang daw na isang mangingisda sa akin malapit sa Pangbang. Basa at duguan, dinala ako sa ospital, ginamot. At pagkatapos, dahil wala akong matandaan kahit yung first name ko, edad at birthday ko, dinala ako sa kanila para alagaan. Wala, di ko matandaan ang pangalan ko. Ni mga magulang ko, apelyido namin. Wala talaga. Sabi ng doktor, nagkaroon daw ako ng selective amnesia na maaring dulot ng pagkalunod ko. Grabe, pang salamin ng mundo ang buhay mo. Napakahirap siguro dun, no? Ako nga dati na hindi lang kilala ang ama, kulang na kulang ng pagkatao. Ikaw pa kaya naalaala nang nawala? Hirap ng ganyan. Sarili mo, di mo alam kung sino ang ano ang pinagmulan. Esensya na girl inusisa ko pa. Ano ka ba? Siyempre magkaibigan tayo. Kaya dapat, alam mo rin ang malasalamin ng mundo na buhay ko. Pero Dahlia, hindi ka ba talaga naku-curious kung sino ba ang mga magulang mo? Siyempre naman, oo. Pero sa kabisihan, sa katagal-tagalan, nawawala naman na sa isip ko. Pero kung itatanong mo kung di na ako naghahanap, siyempre, oo pa rin till now. Well, kahit ganun, tanggap ko na yun. Ako na to, ang Dahlia na kilala mo. Panahon na lang ang makakapagsabi kung babalik pa ang alaala ko. Pero sa tingin ko naman, Dahlia, hindi pa huli ang lahat. Malay mo, buhay pang mga magulang mo at makikilala mo pa sila. Ayokong umasa, pero sana nga. Ang saya, akalain mo yun, naka-anim na movie tayo. Oo nga eh. Sa susunod, doon naman sa apartment ko Sige ba? Sleep over tayo dun sa Saturday? Game? Game! O paano? Uwi na ako See you na lang bukas sa cafe. Sige, ingat ka. Bye! Napakaganda ng araw na to at ang aliwalas pa ng panahon. Parang gusto ko munang dumaan sa park. Maaga pa naman. Ang saya ng mga bata. Parang gusto ko tuloy bumalik sa pagiging paslit. Pero alam ko namang imposible na. Naku! Ang bata! Baby girl, halika! Tayo ka! Naku, may sugat ka. Okay ka lang ba, baby? Okay na po ako. Pero masakit talaga. Anong gagawin ko? Dahlia, isip! Isip! Tumudugo ang tuhod niya. Paupuin mo siya dun sa bench. Kunin ko lang yung first aid kit. Dok, nandyan ka pala. Oo, sige na. Mabilis lang ako. Sige po. Hindi ko akalain makikita ko siya ngayon dito. Tara baby, doon tayo sa bench. Upo ka muna ha. Masakit po. Masakit po. Sige na. Tahan na. Tahan ka na ha. Okay. Dito na tayo. Sige na, upo ka na. Oo, ito na. Baby, tiisin mo lang ha. Ayoko po. Masakit. Sandali lang to baby girl. Pagkatapos, mawawala ng sakit. Ayaw mo ba nun? Gusto po. I'll be gentle, ha? Sandali lang to. Yan. Okay na. Doktor po kayo? Yung doktor po kayo? Si ate po. Siya po ba yung nurse niyo? Pwede. Pero di naman kasi siya nag-aaral ng pagiging nurse eh. Thank you, Doc. Thank you, ate. Diyos me, yung bata ka. Kanina pa kita hinahanap. Bakit bigla kang tumakbo? Yaya? Look! I met a doctor and a nurse. Ang kulit-kulit mo talagang bata ka. Nasugatan ka tuloy. Tara na, baby. Pasensya na po kayo sa alaga ko, Naku, ayos lang po.
You like kids? Yeah. Lumaki ako sa orphanage kaya nasanay ako may mga bata sa paligid ko. Yes. Pero, Kurt na lang. Besides, wala ako sa ospital. Day off ko ngayon. Kaya nandito ako para magliwaliw. Okay. Girls, thank you nga pala sa pagdala mo sa akin sa clinic nung nakaraang araw. It's just a piece of cake, Dahlia. Di ko kayang panoorin ka o ang sino man na bumabagsak sa sahig tapos wala akong ginagawa. Alam mo ang pangalan ko? Narinig ko lang sa kaibigan mo. I see. Ganda naman ng ngiti mo. Doc, uwi na ako Ihatid na kita. Hindi na kailangan. Malapit lang naman ang apartment ko dito. Diyan lang Oh, sige. Ingat ka sa pag-uwi. Ingat. Likewise. Ang ganyang kasama. Oh friend, you're here again. Ewan ko ba? Sa lahat ng cafe na napuntahan ko, nahook ako dito sa coffee shop mo. I really love the ambience here. Talaga lang ha? Well, it's my pleasure. Yes! Siya nga pala. Nag-order ako para sa atin dun sa baba. If you don't mind, sasabayan mo akong kumain dito sa office mo. Aba, sure. Serve na lang daw ni Alice ang food. Friend, may tatanong nga pala ako. Sige lang, regarding saan? Itutuloy ko na kasi ang planong magtayo ng malaking museum dito. Bukod sa i-display kong mga personal na gawa ko, bahala ko rin mag-hire ng mga artist. Friend, sino bang gumawa ng logo ng online store mo? Ang ganda ng pagkakagawa. Malaki ang potential niya, friend. Oy, ayos yan friend. Support kita dyan. Personally, kilala ko ang gumawa ng logo namin. Talaga? Pahingi ng contact info. No need. Empleyado ko siya. Patawag ko na lang. Hey! Order is ready! Hello! Good afternoon po. Oh, speaking of the angel, no need na ipatawag. Athena, nandito na si Dahlia. Siya ang gumawa ng logo namin. Dahlia Iha, meet your tita Athena. Kaibigan ko. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Iha, si tita Athena mo gusto kanyang makilala. Kasi naikwento ko sa kanya na ikaw ang gumawa ng logo ng Liz Cafe. Okay po. Talagang nagandahan siya sa product mo. May offer daw siya sa'yo. Hello po, ma'am. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yung nakita ko last week na babae bago ako mahimatay. Sino siya? Napaka-familiar ng mukha niya sa akin. Parang nagkita na kami dati. Oh, hi! Ilan taon ka na, Dahlia? Ha? Ano po? Sorry. Kako? Ilan taon ka na? 18 po. I see. Okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Bigla ko lang naalala yung anak ko. Kapangalan mo kasi siya. Iha? Pwede ba kitang makausap mamaya? Sure po. 1 oras na lang naman po. Out ka na eh. Good. I'll wait for you here. Alam mo, feeling ko talaga sobrang nagustuhan ni Tita Athena yung gawa mo. But girl, kung ako rin naman, pag halimbawa hindi ko alam na ikaw yun, iisipin ko ring isang bihasang artist ang gumawa ng logo namin. Talaga? Di naman ako ganun kabihasa as you expect. But anyway,
Drawing talaga ang hilig ko. Hobby ko yan nung nasa orphanage pa ako. Really? Yeah, girl. Pero honestly, never akong pinuri sa mga gawa ko. Wait. Oo nga. Kaya nga sobrang saya ko na na-appreciate niyo yun eh. Hala siya. Pagkaganda Baliw sila. O sadyang di lang talaga marunong mag-appreciate. Pero ako, kami ni nanay, wow, so amazed sa talent mo, girl. Malamang, talent mo talaga yan, girl. Syempre, since talent mo nga, di nakapagtatakang hilig mo ang pagdodrawing. Well, I don't think so. Basta ang alam ko lang, marunong ako. And I really love to draw. Pero nung umalis ako sa orphanage, naging madalang ng pagdodrawing ko. Magaling ka, Talia. At ngayon pa lang, proud na ako sa'yo. Kaya ano ka pa? Huwag mong itigil. Ipagpatuloy mo lang yan. Salamat. Oo nga. Yan din ang sabi ng ibang friends ko dati sa akin. Agree, girl. So, paano? Balik muna ako sa kusina, ha? Hindi yata makakababa si nanay. Sige, go lang. Balik na rin ako sa pwesto ko. Hi, Iha. Buti naman at nandito ka na. Hello po, ma'am. Sorry po medyo late. Napaghintay ko pa po kayo. No, it's fine. Maupo ka, Iha. Opo. I saw the logo of this cafe and I was deeply impressed. Nakaka-amaze ang ginawa mo, Iha. Salamat po. By looking at your work, I can see you have great potential to become a professional artist like me. Pero, for the very first time, yun lang po yun. Baka nagkataon lang. No, it's not that. Iha, maganda ang gawa mo kasi magaling ka. Believe me, Iha, ikaw na rin ang may sabi. That was your first time. Pero, you did a great logo. Have you ever tried to paint before? Hindi pa po. Pero, matagal ko nang gustong gawin yan. Nung nasa orphanage pa po ako. Drawing lang pong nagagawa ko since kulang sa materials. Orphanage? Opo. Sa orphanage po ako lumaki. I see. Iha, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? I want to hire you as one of my artists in my museum. Sigurado po kayo? I mean, siguradong sigurado. Iha, magtiwala ka sa sarili mo. Here, nakalagay dyan ang address kung saan igagather ko ang mga artist at painter ko na kuha ko for this week. Pag pumunta ka, it means in-accept mo ang offer ko sa'yo. Sige po. Try ko po. No, Iha. Do it. Gusto ko ba talagang pagguguhit? Gustong gusto. Pero, is it enough for me to accept her offer? Baka hindi para sa akin yun. Mapapahiya ko lang sa mga Athena. Ano ba? Pupunta ba ako? Ano ba? I need to decide na talaga before mahuli ang lahat. One cappuccino, please. Right away, sir. She seems preoccupied. Ano kayang nasa isip niya? Ito na po. Salamat. Wala naman sigurong mawawala kung susubukan ko, di ba? Pupunta ako pero bakit mahirap ako sa pagdedesisyon? Ay, never mind. A penny for your thoughts. Ha? Nandyan ka pa pala, Doc. Sorry po May other order ka pa po ba? Wala naman. Gusto ko lang tumambay dito habang okay pa ang schedule ko. Tamang-tama, konti pa ang tao. Is it okay? Sure, Doc. 1 o'clock PM pa lang kasi. Mamaya-maya lang, dagsaan ng mga customer. I see. Bakit hindi ka muna maupo? Ayos lang. Mas gusto ko rito kasi wala naman ako nakakausap doon. Tsaka
paubos naman na tong iniinom ko. Sige, okay lang din naman sa akin. Kumusta? You look pale. Okay naman ako. Medyo puyat lang. May sleep problem Grabe, ka ba? doktor nga talagang kaharap ko. Wala naman, Dok. Nagkataon lang na late ako natulog kagabi. Maybe you just need some rest. I think so. Anyway, makakapagpahinga naman na ako kasi off ko bukas. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Talaga naman. Uy, nakita ko yun ha. Kita ko ang lahat, pati ang twinkling eyes mo. Mas maningning pa kesa sa mga Christmas lights sa bahay. Ayan ka na naman. Baliw ka talaga. Tigilan mo ako, girl. Oh, bakit? Yun ang nakita ko. Siguro, first name basis na rin kayo, no? Tigilan mo nga ako, Elis Tamara. Alam mo, mas pretty ka kapag namumula ka. Huh? What are you talking about? Wala. Oh, hi Doc. May naiwan ka ba? Oh, di ba? Nag-react ka? Nakakasar ka. Bumalik ka na nga sa kusina. Eto naman, lumabas lang naman ako dahil gusto kong tikman mo tong ginawa kong mooncake. Oh yan, lantakan mo. Salamat. Nakabawi na rin ng tulog. Sandali, anong oras na ba? Hala, alas 11 na. Oh no! 9 o'clock ang appointment ko kay Mama Sina. Hala, paano na to? Late na ako. Ang worst, baka tapos na. Pambira naman oh. Nakapag-decide na ako kahapon pa eh. Kainis! Bakit naman kasi nakalimutan ko mag-set ng alarm? Bahala na. Pupunta pa rin ako. Ito na ba yun? Grabe! Ang laki ng museum na to. Ang ganda! Hindi ko ine-expect na ganito kaganda dito. Parang bawat pader may kwento. Bawat sulok may buhay. Ang dami kong gustong tingnan. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Nanliit ako bigla sa sarili ko ah. Pero parang hinihila ako papasok. Sana tumigil muna ang oras para mas ma-absorb kong lahat. Pero late na nga ako, di ba? Sana makaabot pa ako. Kahit si Mama Tina na lang ang maabutan ko, okay lang. Ma'am! Sorry po, nahuli po ako. Okay lang. Ang mahalaga, nakarating ka. Akala ko talaga hindi ka na pupunta. Sumunod ka. Doon tayo sa office ko. Since ikaw na lang naman ang nandito, halos kakaalis lang din ng iba. Pero may second meeting pa naman ako bago ang grand opening ng museum. Okay po. Ang gaganda po ng mga painting. Talaga? Oh, we're here. Upo ka, Iha. Opera ko lahat yan mula nung nagtapos ako ng college. Wow! Very nice, ma'am. Ang ganda po rito. Bawat sulok may kwento. Art is my life. Pero mas masaya ako kapag may nakikita akong mga taong may potensyal na pwedeng tulungan tulad mo. Salamat po, ma'am. Di ko po ito ine-expect. Naninibago ka lang siguro. Pasasan pa't masasanay ka rin. Ito oh, tignan mo, Iha. Nilagay kita rito as Special Project Illustrator. Hindi pa final dahil gusto kitang i-guide ng personal. Ayokong basta ka lang isabak nang hindi ka handa. Ako po talaga? Yes, Iha.
Actually, bihira akong kumuha ng unexperienced artist. Pero sa ginawa mong logo, may natural eye ka. Hindi yan ay tuturo. Ma'am? Ba't ako po ang napili nyo? Parang familiar ka na kasi sa akin. Ewan ko, pero feeling ko matagal na kitang kilala. Po? Yeah, baka coincidence lang. Anyway, I believe in your potential. Yeah, I will just take my call, okay? Iwan mo na kita dito. Sobrang laki talaga ng museum na to. Grabe! Ang daming opera. At parang may sariling personality ang bawat frame. Development room? Parang workshop area. Wow! Ibang level! Ang gaganda! Kahit mga draft pa lang. Ang ganda ng mga concept. Sino kayang model? Ay, ma'am, pasensya na po. Staff area po ito. Ay, hala. Sorry po. Okay lang po. Since nandito na rin naman kayo, pwede naman na kayong tumuloy. Salamat po. Magiging staff naman na po kayo rito soon. Ay, sorry po. Nakaka-attract lang po kasi talaga. No worries. Actually, si Ma'am Athena mismo ang nag-design ng karamihan dito. At yung painting na yan, personal project niyan. Personal? Yes. Matagal niya nang sinusubukang tapusin, pero hindi niya mahanap ang tamang mood o tamang artist na makakatulong sa kanya. Ganun po ba? Opo. Sige ma'am, baka hinahanap na kayo ni Ma'am Athena. Oh, Dalia, iha. Sorry ha. Ang dami ko kasing inaasikaso. O ano, nalibot mo ang museum? Opo. Ang gaganda po ng mga designs. Nakaka-amaze, ma'am. I'm glad you liked it. Pero may gusto sana akong itanong sa'yo. At sana hindi ka ma-offend ha? Sure. Sige po. Lumaki ka sa orphanage, di ba? Opo. Ano ang alam mo sa parents mo? I mean, sino sila? Nasaan sila? Ganon. Wala po. Sabi dun sa ampunan, pinaampun po ako ng mga doktor dun kasi may nakakita po sa akin na palutang-lutang. Walang malay. Kalungkot naman ang nakaraan mo. Ma'am? Bakit niyo po naitanong if you don't mind? Nothing, Iha. It's just, kahawig mo yung taong napaka-importante sa akin. Sandali. Akala ko, hindi. Never mind, Iha. Nagkataon lang siguro. Sa anak niyo po? Oo, Iha. Pero ayoko nang guluhin ang isip mo tungkol doon. She isn't gone for years. At minsan, kapag may nakikita akong kabataang may potensyal, nakikita ko kung ano sana ang anak ko ngayon. I'm sorry po, ma'am. I feel you're lost, ma'am. Ganyan din po ako. Until now, I'm looking for something na makes me... Ewan ko po. Kulang ako? Hayaan mo, Iha. Pamilya tayo rito. Gusto kong malaman mo na kung tatanggapin mo ang opportunity na to, tutulungan kitang lumago bilang artist. Hindi dahil may connection tayo, kundi dahil deserve mo. Thank you very much, ma'am. I really appreciate your willingness and kindness. You're welcome, Iha. Mauna na po ko, ma'am. Sige. Thanks for coming and accepting my offer. Dalia, tatawagan kita ha para sa updates ng upcoming opening ng museum. Okay po, ma'am. Tita na lang. Call me tita. Sige po, tita. Ingat ka ha. Nakaalis na siya. Ganda ng batang yun. Sak. Ano itong nasa sahig? Pendant? Anak, happy birthday. Here's my gift for you, my daughter. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Ang
Ang bilis ng panahon. Mag-iisang taon na simula nang mata yung cafe na to. At sa awa ng Diyos, patuloy itong lumalago. Kailangan ko pang makaisip ng mga idea para mas maging patok pa ito sa mga tao. Pasok! Luisa, Oh friend, glad to see you. Upo ka. salamat. By the way, you look good on your dress. Ikaw talaga. Bilis ng mga mata mong makapansin ha. Regalo ni Darwin. Etong Elise naman, pinasuot agad sa akin. Kumusta pala? Aga mong nakabisita. Kailangan ko lang na mahihingan. Ha? Bakit? May problema ba? Tignan mo ito. Ano yan? Pendant? Exactly. Anong meron sa pendant na yan? Parang familiar sa akin. Pinakustomize ko ito. Regalo ko ito sa anak ko nung huling Pasko na magkasama pa kami. Talagang nagustuhan niya. Mula nung isinuot ko ito sa kanya, hindi na niya ito hinihiwalay sa sarili niya. Hanggang sa araw na mawala sila ng ama niya sa akin. Kung ganoon, paano napunta sa'yo yan? Kung suot-suot niya yan, noon pa. Nahulog ito ni Dahlia kahapon sa office ko, friend. Imposibleng magkaroon nito ng kaparehong design. Kasi personalized nga. Ha? So, ibig sabihin ba niyan, Athena? Yan ang ang gumugulo sa isip ko ngayon, friend. Well, sakali mang si Dahlia at ang anak ko ay iisa. Naku, Luisa, walang kapantayang kaligayahan ko niya. Alam mo, nung first time mong bumisita sa akin dito sa cafe, yan kaagad ang napansin namin ni Elise. May hawag kayong dalawa. Actually, ganun din ako, friend. Alam mo yun, sobrang gaan ang loob ko sa kanya na para bang matagal ko na siyang kilala. Ewan ko. Pero, basta, ganun ang pakiramdam ko sa batang yun. Well, malaki ang posibilidad na siya nga ang anak mo. So kung sakali, ano bang plano mo ngayon? Gusto kong magpa-DNA test. DNA test? That's the only way I can do to prove kung anak ko nga siya o hindi. Sige, susuportahan ka namin dyan. Salamat, Luisa. Ayokong umasa. Pero sana siya na nga ang anak ko. Ite-text ko si Elise para pakuhanan ng DNA sample si Dahlia. Here's your coffee americano, sir. Thanks. Hi girl, bongga ng customer natin oh. Hello! Buisit kang babae pa ka? Nakakagulat ka naman. Sobrang busy mo kanina sa kitchen ah. Yeah, right baby. May bago kasi akong natutunang luto. Kaya dinagdag ko sa menu natin. O dali, girl, tikman mo. Sige nga, patikim nga. Wow! Yummy! Talaga? Ang galing, ayos, nagustuhan mo. Ubusin mo na girl, habang wala pang customer. Akyat muna ako para dalhan din si nanay. Okay, sige. Mayroon pa doon ha. Kuha ka lang kung gusto mo pa. Nakaseparate na ng pang free taste. Sandali, Elise! Hoy! Kutsara ko yan! Hoy! Pambihirang babaitang yun. Pinitbit pa yung kutsara ko. Bahala ka nga sa buhay mo, girl. One cappuccino, please. Ayan tuloy. May customer na. Right away, sir! Hey, Talagang rutina mo na ang kape ah. masarap. Naalala mo si Vanna? Vanna? Sino yun? Yung batang babae sa park. Ah, oo, naalala ko na. Bakit? She's inviting us. Punta daw tayo dun sa birthday niya bukas ng hapon kung available ka. Minsan lang naman. Baka pwede ako magpaalam ng maaga. Here's your coffee na. Thanks. Can I borrow your phone? Ha? Sige, ito oh. Sinave ko yung number ko sa phone mo. Text or call me kung makakapunta ka. Dadaanan kita ha. Sure! Di ako makatanggi eh. Lalo na kaklase pala ng pamangkin ko yung si Vanna. I see. O paano? Hihintayin ko ang message mo hanggang 3:30 PM ha? Sige. Una na ako. Ano kayang nilagay niyang pangalan sa contacts ko? Teka, nandito pala si Tita Athena. Sayang, paalis na siya. Hello, sorry hindi ko na naibalik ang kutsara mo. Ito na, kinuhanan na lang kita ng bago.
Hi, mahal. Kumusta? Pasensya na kung ngayon lang ako ulit nakadalaw. Pero alam mo ba, may ibabalita ako sa'yo. Mukhang mahahanap ko ng anak natin. Hindi pa man ako sigurado. Napakalaki ng chance. Lalo na't wala namang katawan niyang nakita nung na-aksidente tayo. Meron akong nakilala. Halos kaedad lang ng anak natin. Ang dami niyang katangian na meron ako at meron din sa'yo. Dahlia rin ang pangalan niya. Magaling sa arts. Noong una, akala ko nagkataon lang ang lahat. Pero noong nakita ko ang pendant ng kwintas na ibinigay ko sa kanya, nagduda na ako na posibleng ang siya si Dahlia natin. Kapag napatunayan kong siya yun, dadalhin ko kaagad siya sa'yo. Mag-early out ka? Parang bago yan ah. Sana, kung papayag ka o si tita. Alam mo naman na malakas ka sa akin. Pero, mind telling me why? Siguro may date kayo ni Doc, no? Ano na naman ang pinagsasasabi mo dyan, ha? Nakita kaya kayo ng human CCTV na si Alena kanina? Ang bihirang Alena. Napakamarites. Sige na nga. May bata kasi sa park noon. Nagkataong nandun ako. Nadapa ang bata at nasugatan. Tinulungan ko. Tapos, dumating din siya. Ginamot niya ang bata. Ngayon, inimbitahan kaming dalawa sa birthday party niya mamayang hapon. I see. So, ano to? May pabata-bata pang involve? Pero ang totoo, kayo naman talaga ni Doc ang highlight ng event. Ganun. Baliw ka talaga. Ba't ka nagbablush? Tigilan mo nga ako. Mag-half day ka na. Dun tayo sa taas. Habang wala pang 3:00, magpapahinga rin kasi ako. Sure ka? Oo, yakang-yaka na ni Alena dito. Saka, ngayon lang naman. Okay. Aakyat ako pag 2:00 na. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. O ano pang hinihintay mo? E-text mo na. Oo na. Kunwari napipilitan. Saan pala ang pendant ng kwintas mo? Nasasanay kasi akong nakikita yun sa'yo. Ha? Oo nga no. Ngayon ko lang napansin. Naku, hindi pwedeng mawala yun. Oh, wait, kalma ka muna. Baka nandyan lang yan. Baka nahulog mo. Ako nang maghahanap. Sure ka? Oo. Ayan na, sige na. Ako nang bahala. Enjoy ka. Salamat. Ready? Tara. Wow! Ang laki ng bahay. Pero parang familiar sa akin. Sigurado ako, ngayon pa lang ako nakapunta rito. Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Tara na sa loob. Hello po! Hi! Happy birthday! Happy birthday, little girl. Thank you po! Mami, sila po yung nakilala ko sa park. Yung nadapa ako. Hi! Hulaan ko. Kinulit pa kayo ng anak ko, no? Thank you pala sa pagtulong sa anak kong napakakulit, ha? Okay lang po yun. Ako nga pala si Dahlia. And you must be Dr. Kurt? Yes, pleased to meet you. Ilang beses na nangyayari sa akin tong ganitong pakiramdam. May mali ba sa akin? Dahlia,
nagiging familiar ang mga bagay na unang beses ko palang nakikita. Hey, Dahlia. Ha? You should try this cupcake. Wait, kanina ko pa napapansing parang may problema ka. Okay ka lang ba? Alam mo ba yung pakiramdam na familiar sa'yo ang tao, bagay o lugar kahit first time mo palang makita o ma-encounter? Ah, deja vu. Ibig sabihin, already seen. Ibig sabihin parang pag may nakita kang tao, lugar, or something, feeling mo, familiar na talaga siya sa'yo. Parang nakapunta ka na, sanay ka na, kahit na ba first time mo pa naman talaga. May ganun? Oo. Minsan, dahil yan sa mabilis na pag-process ng utak, parang nauna yung memory part bago yung awareness. I see. Or maybe similarity. Pwedeng kahawig dun sa tao, sa eksena, amoy, o lugar na nakita mo dati, or yung vibe mismo. Pwede ring stress, o kaya kawalan sa tulog. Mas nangyayari yan kapag overloaded ang isip. Possible kaya? Nangyayari din yan pag may mga amnesia o dun sa mga taong may amnesia. Paano naman yung bigla ang pagkirot ng ulo every time na may memories na biglang magpa-flashback sa utak mo? You mean parang memory fragments? Parang ganun nga. Sandali. Bakit mo pala yan tinatanong? Dahil nangyayari sa akin yun eh. Based kasi dyan sa mga pagtatanong mo o kung talagang nangyayari sa'yo yan, sign yan na nag-amnesia ka. At kung ganyan nga, posibleng bumabalik na ang mga memory na nawala sa'yo. Sa bagay kasi, may selective amnesia ako eh. Ba't di mo tanungin ang family mo? Actually, lumaki lang ako sa orphanage at hindi ko alam kung sino ang mga magulang ko. I'm so sorry to hear that. Okay lang. Ewan, wait lang ha. CR muna ako. Sige. Saan kaya ang CR nila rito? Wala naman dito. Staircase? Anak, slowly. Baka madulas ka, mahulog ka. Ang sakit ng ulo ko. Dad, habulin mo ako. Tama na please. Hey, Dahlia, what happened? Mga alaala. Dahlia! Dahlia! Ano nangyari? Ba't nandito ako sa ospital? Mabuti naman at gising ka na. Naalala mo ba yung nangyari bago ka nahimatay? Ang bahay ni Lavana. Ang daming alaala ang nagpa-flashback sa isip ko. Sunod-sunod. At sa mga alaala na yun, ang sarili ko lang ang malinaw na alala ko. That's fine. Maalala mo din ang lahat. Dumaan nga pala ako dun sa cafe. Pinaalam ko yung nangyari sa'yo. Okay. Salamat pala. For? Dahil hindi mo ako pinabayaan. Of course. Siya nga pala kainin mo to. Pinadala to ng kaibigan mo. Nag-aalala sa'yo. Si Elise. Si Athena. Hello, Athena? Luisa, lumabas na ang result ng DNA test. O ano, kumusta? The probability of maternity is 99%, Luisa. Siya nga ang Dahlia ko. Diyos ko, masaya ako para sa'yo. Sa wakas natagpuan mo rin siya. Salamat. Kung hindi dahil sa inyo ng anak mo, hindi ko siya makikilala. Nandyan ba siya sa cafe ngayon? Gusto ko siyang makita at mayakap. 3 araw na siyang di pumapasok. Pinagpahinga muna namin. Nung Lunes, nag-fast out siya dahil sa sakit ng ulo. Ano? Sabi ni Elise, may amnesia daw si Dahlia. At nito lang niya nalaman dahil sa mga unti-unting memory na pumabalik. Marahil dahil yan sa aksidenteng nangyari. Naku, tinanggal
Tanghali na naman ako. Baka masanay ako. Papasok pa naman ako bukas sa trabaho. Sino naman kaya yun? Baka si Aling Mila. Hi, Uy, Elise. Ikaw pala. Pasok ka. may kasama ako. Dahlia? Dahlia? Anak? Mami? Aalis na po ba tayo? Anak? Kapit lang kay Mami ha. Mami? Natatakot po ako. Ayos ka lang ba? Masakit ba ulit ang ulo mo? Tita Athena, ikaw yung Mami mo. At ikaw ang Dahlia ko. Ang anak ko. naalala ko na. Naalala ko na. Mami. Anak ko. Mami. Anak ko. Anak ko. Nandito na tayo. Ito yung bahay natin. Naaalala mo ba? Pero dahil nasa ibang bansa ako, pinatirahan ko ito sa mga tito mo. Ngayon lang po. Kaya pala sobrang familiar sa akin ng lugar. Nanggaling po kasi ako rito nung Monday sa party ni Vanna. Vanna is your cousin, anak. My niece. Tita? Kaya pala, nung nakita kita sa party ng pinsan mo, ang ganang pakiramdam ko sa'yo. Ang saya ko nung sinabi ni ate na nakita ka niya, alive and kicking. Tara na nga sa loob. Ang dami ko nang pinahanda. Welcome, Dalia! Elise? Tita Luisa? Alena? Mommy, nandito silang lahat. Wow! It's your party. Welcome back, anak. One cappuccino, please. Right away, sir. May isa pa akong order. Ano yun? Ito ang menu. Pili ka lang. You. Ha? You. Wala yata kami niyan. Sorry. Ano nga kasi? Ikaw, Dahlia. Ikaw. Will you be my Valentine? Huh? Sure. Napatunayan natin kahit gaano man kalalim ang nawalang alaala, may mga ugnayang hindi kailanman mawawala. Lalo na ang pagmamahal ng isang magulang sa anak. Maaaring mawala ang alaala, ngunit kapag tunay ang koneksyon, may paraan at panahon upang muling magtagpo. Ang kwentong ito ay paalala na ang katotohanan ay laging lumilitaw kahit gaano pa ito katagal na itago. At higit sa lahat, ipinapakita nito na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa alaala, kundi sa pagmamahal na patuloy na naghihintay hanggang sa tamang oras ng pagbabalik. Naway inyong kinapulutan ng aral ang ating itinampok na kwento sa linggong ito. The Forgotten Memory. Mga nagsiganap: Rodselja Dal Hinene bilang Luisa at Elise, Jigs Bola bilang Dr. Kurth Camacho, Jean Mary Avenilla bilang Althea, at si Angel Lisondra bilang 6 years old kid, Athena at Dahlia. Ang kasaysayan natin ngayon ay mula sa kaisipan at sa panulat ni Ellie. Inedit ni Haber John Tarala. Naglapat ng musika at tunog, Jigs Bola. Nagpatong ng mga vocal ng characters, Jason Catalunya. Pangkalahatang tagapag-edit, Haber John Tarala.
Sa ngalan naman po ng ating butihing DJ, si DJ Eve, ito naman po ang inyong lingkod, Angel Lisondra. Patuloy po kaming nag-aanyaya sa inyong laging subaybayan ang magagandang kasaysayang ating itinatampo sa bawat linggo. Hatid pa rin sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radyo Pulangki, ang nag-iisang radyo ng masa, sa pakikipagtulungan ng DJ Eve's Multimedia Production at ng Teatro Entablado Drama Production. Salamin ng Mundo.